Hindi pa sumisikat ang araw nang magising si Isabel Villamor sa tunog ng lumang alarm clock. Yung klasing tunog na parang may bakal na kinakaladkad sa sahig. Sa maliit nilang inuupahang bahay sa gilid ng barangay, manipis ang dingding at rinig ang pag-ubo ng kapitbahay. Rinig ang tahol ng aso. Rinig ang tricycle na dumaraan sa kanto na parang laging nagmamadali. Dahan-dahan siyang bumangon para hindi magising ang nanay niyang si Miranda na nakahiga sa sala, nakatabon ng lumang kumot. Sa tabi nito, isang envelope na may resibo ng ospital at isang papel na may malaking pulang stamp, balance remaining. Huminga si Isabel ng malalim. Parang tuwing umaga, yun agad ang unang bigat na bumabagsak sa dibdib niya. Pagkabukas niya ng pinto ng kwarto, tumambad ang tatay niyang si Rico Villamor. Nakaupo sa lumang monoblock, may brace ang puhod at hawak ang tuwalya. Basa ang buhok, halatang kagagaling lang sa paliguan. Kahit matigas ang mukha nito, kitang-kita ni Isabel ang pagod sa mga mata. Hindi yung pagod na galing sa trabaho, kundi pagod na galing sa pakiramdam na pabigat siya. "Gising ka na?" tanong ni Rico, pilit na normal ng tono. "Opo." Lumapit si Isabel at inilapag ang tsinelas ng tatay niya sa tapat. "Ako na po magtitimpla ng kape." "Huwag mo na akong pagsilbihan, nak. Kaya ko pa." Hindi sumagot si Isabel. Alam niya ang ugali ng tatay niya, puno ng pride. Dati kasi siya ang tipo ng lalaki na kahit ulan, kahit init, kahit may sakit, lalabas at magdi-deliver pa rin ng kargamento para lang makauwi ng pera. Ngayon, isang maling preno sa kalsada, isang truck na biglang sumulpot at isang tuhod na hindi na bumalik sa dati, nagbago ang lahat. Sa kusina, nag-init siya ng tubig. Habang kumukulo ang takore, sinulyapan niya ang maliit na larawan sa dingding. Lumang picture nilang tatlo sa tabing dagat bago pa ang aksidente. Natatawa pa nga siya noon sa sarili. Ang ganda ng araw, ang gaan ng buhay. Ngayon, kahit sumikat ang araw, parang may ulap pa rin sa loob ng bahay. Gumising si Miranda. Dahan-dahang bumangon. Nanginginig ang kamay habang tinatali ang buhok. "Bunso, may pasok ka na naman?" tanong nito, paos. "Opo, ma." Iniabot ni Isabel ang tasa ng kape. "Kain muna kayo mamaya. May binili akong pandesal kagabi." "Anak," huminto si Miranda. Parang may gustong sabihin pero hindi mailabas. "Yung resibo, tumawag na naman sila kahapon." Tumingin si Isabel sa envelope. Alam niya. Kahit hindi sabihin, alam niya. "Ma, ako na po bahala. Hindi ko gustong ikaw ang bumubuhat." Bulong ni Miranda, halos pabulong na parang nahihiya sa sariling salita. Sumandal si Isabel sa counter, pilit na nangumiti. "Ma, hindi po to buhat mag-isa. Para po to sa atin." Hindi niya sinabi kung gaano siya pagod. Hindi niya sinabi kung gaano pabigat ang bawat araw na parang paulit-ulit pero may dagdag na responsibilidad. Hindi niya sinabi na minsan pagdating niya sa trabaho, bago pa siya mag-start ng kotse, nanginginig na ang mga kamay niya ng pagod at kaba. Hindi niya sinabi na natutulog siya na may listahan sa utak, renta, gamot, bayad sa ospital, pamasae, pagkain at kung anong isusuko sa susunod na linggo para lang may itawid. Pagkatapos magbihis, sinuot niya ang maayos niyang polo at slacks, simple, walang arte. Tinignan niya ang sarili sa maliit na salamin. Wala ng teenage softness ang mukha niya. Mas matalim na ang panga, mas seryoso ang mga mata. Sa loob ng pitaka niya, andoon ang lisensya, ang ID ng kumpanya at isang maliit na notepad. Yung notepad na ginagamit niya sa lahat, schedule, reminders at minsan mga bagay na hindi niya masabi sa kahit sino. Bago siya lumabas, tinapik siya ni Rico sa balikat. "Anak, mag-iingat ka." "Opo." "Tandaan mo, driver ka lang. Huwag kang makikisasaw sa mga bagay na hindi mo kayang kontrolin." Saglit na natigil si Isabel. "Tay, trabaho ko pong mag-ingat, lalo na kapag may sakay." Nagkatinginan sila. Alam ni Rico ang ibig niyang sabihin. Hindi lang kotse ang minamaneho niya, pati kapalaran. Minsan. Sa labas, sumakay siya ng jeep papunta sa opisina ng Arceo Group.
Isang building na makintabang salamin, malamig ang hangin sa lobby at kahit anong gawin mo, mararamdaman mong hindi ka kabilang kung wala kang pera. Sa guardhouse, tumando ang mga gwardya. Kilala na siya. "Good morning, Miss Isabel." Bati ni guard Rolly Vargas. "Good morning po." Sa parking level, nandun ang black sedan na assigned sa boss niya, si Leonardo Nardo Arceo. Hindi siya basta boss. Sa mundo ng lungsod, pangalan pa lang niya, may bigat na. Sa news, kilala siyang self-made kahit may old money din naman ang pamilya. Sa mga empleyado, siya ang tipo ng CEO na bihira mong makita pero ramdam mo sa bawat memo, sa bawat pagbabago ng schedule, sa bawat pressure. Bago dumating si Nardo, dumaan muna si Isabel sa mansion staff office dahil doon niya kinukuha ang daily instructions. At gaya ng dati, sinalubong siya ni Tessa Lim, head housekeeper na parang laging may sukat ang tingin. "Late ka ng 2 minutes, sabi ni Tessa, nakatingin sa relo. "Pasensya na po, Ma'am Tessa, may traffic sa kanto," mahinahon na sagot ni Isabel. "Sa susunod, agahan mo. Hindi excuse ang traffic. Lahat tayo dumadaan dyan." Tumanggo si Isabel. Hindi niya ipinaliwanag na galing pa siya sa bahay na puno ng resibo at pangamba. Dito, hindi importanteng may problema ka. Ang importante, gumagana ka. Lumapit si Pami Roxas, kasambahay na halos kapantay niya ang edad pero mas palakwento at mas magaan ang aura. "Uy, Isabel, narinig mo ba? May audit daw sa company." Tapos si Ma'am Marla, kanina pa nag-aayos ng press release. "Pami, huwag kang maingay," singit ni Tessa. Pero numiti pa rin si Pami kay Isabel, sabay bulong. "Ingat ka today, parang mainit ulo ni Sir." Hindi na nagtanong si Isabel. Alam niya na ang init ulo sa ganitong mundo ay hindi lang dahil sa stress. Minsan, dahil may gustong ipagtatago. Minsan, dahil may nakakaalam. Sa koridor ng Mansion Wing Office, nadaanan niya si Attorney Gideon Salazar, abogadong laging hawak ng folder, laging may lakad at laging parang may iniipon na sikreto. Nakasalubong siya nito at saglit na tumigil. "Miss Villamor," tawag ni Gideon, pormal ang ngiti. "Your schedule for today, please stick to it. No detours." Tumanggo si Isabel. "Opo, attorney." "Also," dagdag ni Gideon, mas mababa ang boses, "if Mr. Arceo asks for anything outside the itinerary, call me first." Napatigil si Isabel pero binilis nilang tago ang reaksyon. "Noted po." Pagalis ni Gideon, dumaan si Dr. Monteverde, private doctor ni Nardo. Malinis ang coat, malamig ang mga mata. Kinumusta niya si Tessa, tapos tumingin kay Isabel na parang sinusukat. "Driver?" tanong ni Monteverde, kahit alam naman. "Opo, Doc." "Make sure he rests. He's been pushing himself." "Noted po." Pagalis ni Gideon, dumaan si Dr. Monteverde, private doctor ni Nardo. Malinis ang coat, malamig ang mga mata. Kinumusta niya si Tessa, tapos tumingin kay Isabel na parang sinusukat. "Driver?" tanong ni Monteverde, kahit alam naman. "Opo, Doc." "Make sure he rests. He's been pushing himself." "Noted po." Gusto sana niyang tanungin, bakit parang hindi ninyo sinasabi ang totoo? Pero pinigilan niya ang sarili. Totoo ang bilin ng tatay niya. Driver ka lang. Pero may isang bagay na hindi alam ng iba o pilit nilang hindi nakikita. Si Isabel, bago pa naging driver, dumaan sa training. Hindi lang basta marunong magmaneho. Nung nagkasakit ang pamilya nila, may program na pinasok siya. Isang scholarship training sa safety at emergency response na sponsored ng isang foundation na konektado sa Arceo Group. Libreng training, libreng certification, at pagkatapos, biglang may job offer na hindi mo tatanggihan. Hindi siya tanga. Alam niyang may kapalit ang lahat. Pumasok siya sa kotse. Sinuri ang dashboard, siniguradong maayos ang seatbelt, may tubig, may basic first aid kit. Kahit simpleng bagay, ginagawa niyang ritual. Dahil sa kalsada, 1 segundo lang, pwedeng magbago ang lahat.
Bandang alas 10, bumaba si Nardo sa maransyon. Hindi siya palangiti. Suot niya ang dark suit, may hawak na phone, at sa likod niya si Marla Kingsley, PR head na laging may tablet at laging parang may hinahabol. "Car ready?" tanong ni Nardo, hindi tinitignan si Isabel. "Yes sir." "Good." Sumakay si Nardo sa likod. Si Marla naman sumakay sa passenger seat sa harap. "Isabel," biglang tawag ni Marla habang inaayos ang seatbelt. "Straight to the office, no stops. May meeting si sir with board members." "Yes ma'am." Umandar ang kotse. Tahimik sa unang minuto, yung tahimik na hindi komportable, kundi yung tahimik na puno ng iniisip. Habang nasa EDSA, tumunog ang phone ni Marla. Yes, tell them we're not releasing anything about his health." Mabilis nitong sabi, pabulong pero rinig pa rin. "No, the CEO is fine. Napalingon si Isabel sa rearview mirror. Nakita niyang nakapikit si Nardo. Nakasandal ang ulo pero hindi tulog. Parang may iniinda. "Sir, okay lang po ba?" Maingat na tanong ni Isabel, hindi direkta. Parang simpleng check lang. Dumilat si Nardo. Saglit lang pero yung tingin niya, parang matalim na pagod. "Drive." "Opo." Lumipas ang ilang minuto. Biglang huminto ang traffic. Nagtap si Marla sa phone, iritable. Sa rearview mirror napansin ni Isabel ang kamay ni Nardo. Bahagyang nanginginig habang hinahawakan ng braso ng upuan. May pawis sa noo kahit naka-aircon. Kumunot ang noon nito, parang may kirot na biglang sumisingit. "Sir?" Ulit ni Isabel, mas mahinahon ngayon. "Gusto niyo po bang buksan ko yung window ng konti? Baka..." "Hindi kailangan." Pero ang boses ni Nardo, hindi na kasing lakas. Parang pinipilit. Si Marla, hindi man lang lumingon. Abala sa tawag. Tinablan si Isabel ng kakaibang kaba. Yung kaba na hindi mo maipaliwanag pero parang may bumubulong sa loob mo na maghanda. Dahan-dahan niyang pinindot ang hazard lights. Hindi para magdrama, kundi para maging visible kung sakaling kailangan niyang lumipat ng lane bigla. Inayos niya ang rear view, natandaan ang pinakamalapit na exit. At sa isang iglap, narinig niya ang pinaka hindi inaasahan. Isang pabulong mula sa likod, mahina pero malinaw, parang lumabas na lang dahil wala nang lakas magpanggap. "Isabel!" Nagulat siya. Bihira siyang tawagin ni Nardo ng pangalan. Madalas driver lang o you. "Opo sir." Mabilis niyang sagot. Nanginginig ang loob pero steady ang kamay sa manibela. Don't let them decide for me." Nanamlamig ang batok ni Isabel. "Sir, anong ibig niyo pong sabihin?" Pero hindi na sumagot si Nardo. Nakasandal na ulit. Pumikit at huminga ng malalim na parang may hinihila sa dibdib. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Isabel na ang trabaho niya ay hindi lang paghatid sa CEO sa meeting. May mas malalim na nangyayari, mas malalim kaysa sa kaya niya sabihin at mas mapanganib kaysa sa inaakala ng isang driver. At sa umpisa pa lang ng araw na yon, alam niyang may paparating na bagyong babago sa lahat. Pero hindi pa niya alam kung kailan ito sasabog at kung gaano kasakit ang magiging kapalit bago sila makarating sa puntong 10 oras na lang ang natitira. Don't let them decide for me." Parang may humila sa sikmura ni Isabel sa narinig niyang bulong ni Nardo. Nasa likod ito, nakasandal, nakapikit pero ang panga ay nakadiin na para bang pinipigil ang isang kirot na ayaw niyang ipakita kahit kanino. Sa harap, si Marla Kingsley ay tuloy pa rin sa pagtap sa tablet at pagtawag sa kung sino-sino. Walang ideya na ang mismong CEO na pinoprotektahan niya sa press release ay halos hindi na makahinga ng maayos. "Sir?" Maingat na ulit ni Isabel, pinipilit panatilihing normal ang boses. "Gusto niyo po bang huminto tayo saglit? May malapit na gas station, pwede po kayong..." "Drive," putol ni Nardo. Pero mahina, parang nagastos na niya ang lakas sa isang salita. Hindi na nakipagtalo si Isabel. Sa ganitong uri ng tao, ang drive ay hindi lang utos. Panangga din iyon. Panangga sa kahinaan, panangga sa takot, panangga sa katotohanang may bagay na hindi niya kontrolado. Bumukas ang traffic.
Dahan-dahang umandar ang linya ng mga sasakyan. Kinuha ni Isabel ang pagkakataon. Lumipat siya ng lane sa tamang sandali. Hindi agresibo pero desidido. Hinanap ang pinakamaluwag na ruta. Habang ginagawa iyon, panay tingin niya sa rearview mirror. Pawis pa rin si Nardo. Namumula ang gilid ng mata, parang nangingilid sa pagod. May bahagyang paninginig ang kamay na nakapatong sa armrest. Sa harap, natapos din si Marla sa tawag at sakalang lumingon. "Sir, we're 10 minutes out," sabi nito habang pilit na binabalanse ang boses. Hindi masyadong malakas, hindi rin masyadong malambot. Yung tipong laging tama ang tono sa harap ng isang taong may kapangyarihan. Walang sagot si Nardo. Napakunot ang noo si Marla saka tumingin kay Isabel. "Is everything okay?" "Medyo tahimik lang po si Sir," sagot ni Isabel. Pinili ang salita. Ayaw niyang magmukhang nag-overreact pero ayaw rin niyang magsinungaling. Tinitigan ni Marla ang likod saka nangumiti ng pilit. "He's just stressed. Bored day." Sabay balik sa tablet, parang sapat na ang paliwanag. Pero hindi sapat kay Isabel. Hindi ito simpleng stress, hindi ito simpleng pagod. May nakita na siyang ganito noon, hindi sa CEO, kundi sa tatay niya. Noong araw na inatake ito sa panic sa ER habang naghihintay ng billing. Yung klase ng hinga na parang kulang sa hangin, yung tingin na parang may hinahanap na tulong pero nahihiyang humingi. Pagdating nila sa Arceo Group Headquarters, mabilis na bumukas ang pinto ng security barrier. Sa lobby, malamig ang hangin, makintab ang sahig, parang ibang mundo. Pagbaba ni Nardo, saglit itong napatigil. Hindi halata sa ibang tao, pero nakita ni Isabel ang bahagyang pagkakapit nito sa gilid ng kotse. Isang segundo lang, pero para kay Isabel, parang sirang ilaw na kumurap at nagbabala. Lumapit agad si Marla at tinapik ang braso nito. "Sir, we're ready upstairs. The board is waiting." Tumanggo si Nardo at naglakad na parang wala lang. Pero sa bawat hakbang, may kunting kabigatan. Si Isabel sumusunod sa likod, dala ang bag na may emergency kit na hindi niya inaalis sa kotse kahit kailan. Hindi dahil may protocol lang, kundi dahil may takot na siya mismo ang hindi umaamin. Sa elevator, sumabay sila kay Attorney Gideon Salazar. Nakaayos ito, hawak ang makapal na folder. Pagtingin kay Isabel, parang tinimbang siya. "Mr. Arceo," bati ni Gideon, formal. "We need your signature before the meeting. Just a quick one." Napalingon si Isabel. Napansin niyang mabilis ang kilos ni Gideon, yung tipo ng taong sanay magmadali kapag gusto niyang makasingit ng desisyon habang may kahinaan ang kaharap. "Later," sabi ni Nardo, pero mahina ulit ang boses. "Sir, it's routine, time-sensitive." Sa loob ng elevator, tahimik, parang lumapot ang hangin kahit naka-aircon. Si Marla nagkunwaring nagbabasa ng tablet. Si Isabel nakatingin lang sa button panel pero ang tainga niya bukas. Biglang tumingin si Nardo kay Isabel, direkto sa mata. Hindi iyon yung tingin ng boss sa empleyado, para iyong tingin ng taong may hinihinging pangako. "Isabel," mahina nitong sabi, halos hindi marinig. "Remember." Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng remember, pero tumanggo siya dahil iyon lang ang kaya niyang gawin sa sandaling iyon. Pagbukas ng elevator sa executive floor, sinalubong sila ng iba't ibang tao, mga assistant, security, isang IT staff na nagmamadali. Sa gilid, nakita ni Isabel si Rona Paredes, ang executive secretary na minsang lang niyang kinakausap kapag may schedule changes. Ngayon, parang namumutla si Rona, hawak ang clipboard na nanginginig ang kamay. Lumapit si Rona kay Marla. "Ma'am, the auditor's team is here. They're waiting in conference room B." "Let them wait," mabilis na sagot ni Marla. "We don't show panic." Narinig iyon ni Isabel. Naalala niya bigla ang nanay niya sa bahay. "We don't show panic." Pero nanginginig ang kamay habang nagbibilang ng barya.
Sa mundo ng maihirap, ang panic ay luha. Sa mundo ng mayayaman, ang panic ay PR. Pinasok si Nardo sa main boardroom. Isinara ang pinto. Naiwan si Isabel sa hallway kasama ang security at si Gideon na hindi pa rin bumibitaw sa folder. Miss Villamor, tawag ni Gideon, lumapit ng konti. You'll stay here. No matter what you hear, you stay here. Understood? Opo, sabi ni Isabel, pero hindi niya maiwasang tanungin. Attorney, okay lang po ba si sir? Parang... Mr. Arceo is fine. Matigas ang sagot ni Gideon, parang pader. Do your job. Yun nga ang problema, gusto niyang sabihin. Ginagawa niya ang trabaho niya at kasama sa trabaho niya ang pagtiyak na hindi mapapahamak ang sakay niya. Habang naghihintay, umupo siya sa maliit na bench sa gilid ng hallway. Doon niya binuksan ang notepad sa pitaka. Hindi siya nagsusulat ng tsismis, hindi siya nagsusulat para manira. Pero mula noong unang beses niyang napansin ang kakaibang pushing himself ni Nardo, nagsimula siyang magtala. Hindi para i-blackmail, kundi para maalala ang mga detalye kung sakaling kakailanganin. Man, pale and sweating. Tuesday, tremor hand. Wednesday, short breath after stairs. Maliit na sulat pero malinaw. Para sa kanya, ito ang katotohanan na walang gustong sabihin ng malakas. Habang nakatingin siya sa mga salitang iyon, bumalik sa isip niya ang isang araw noong nakaraang taon. Yung araw na tinawagan siya ng isang coordinator mula sa foundation program na pinasukan niya. Ang pangalan nito ay Miss Clarice Bayot. Maayos magsalita, parang laging may script. Isabel, sabi nun ni Clarice sa phone, "We're proud of you. You completed your safety training with honors." "Salamat po," sagot niya noon, nanginginig pa sa tuwa. "And we have an opportunity. Arceo Group needs a trusted driver. Someone disciplined, someone discreet." "Discreet?" Napatanong siya noon. "Confidentiality is part of the job, dear, but it's stable, good pay, and..." Bumaba noon ang boses ni Clarice, "it will help your family, your father's rehab, your mother's meds." Naalala ni Isabel kung paano siya napalunok noon. Parang may kamay na humawak sa liig niya. Hindi marahas pero malinaw ang direksyon. Ito ang chance mo. Ito rin ang tali mo. Doon nagsimula ang buhay niyang mukhang swerte sa labas pero mabigat sa loob. Sa kasalukuyan, biglang bumukas ang pinto ng boardroom. Lumabas si Marla, mabilis maglakad, parang may hinahabol na apoy. Kita ang pagkairita sa mukha. "Isabel," tawag nito, "bring the car to the side entrance. We might have to leave quickly." "Ma'am, si Sir po," tanong ni Isabel. "Nasa meeting pa, just do it." Tumayo si Isabel at tumakbo papunta sa elevator, pababa sa parking. Sa isip niya, mabilis na umiikot ang mga tanong. Bakit kailangang umalis agad? Anong nangyayari sa loob? At bakit parang ang lahat mas takot sa audit kaysa sa talusugan ng tao? Pagdating niya sa kotse, binuksan niya ang makina, inihanda ang aircon at inilagay ang emergency kit sa mas madali niyang maabot. Hindi siya nagdadasal palagi, pero sa sandaling iyon, napapikit siya at pabulong na nagsabi, "Sana, okay lang." Hindi pa siya nakakatapos huminga ng malalim nang may tumunog na tawag sa phone niya. Hindi personal phone, kundi company phone. Number na hindi niya nakasave, pero may lumabas na name sa screen. Dr. Monteverde. Kinabahan siya. Sinagot niya agad, "Hello po, Doc." Mahina ang boses sa kabilang linya. "Miss Villamor, listen carefully." "Opo." "Whatever happens today, keep him calm. No sudden stress. If he complains of chest pain, you call me first." Napatigil si Isabel. "Doc, ano pong ibig sabihin ng whatever happens?" May saglit na katahimikan, parang pumipili ng salita si Monteverde. Just do what I said." "Doc, may sakit po ba si Sir na..." "Miss Villamor," mas tumigas ang boses, "stick to your role." Napapikit si Isabel, pinipigilan ng inis at takot. "Driver lang po ako, Doc, pero tao rin po si Sir. Nakikita ko po..."
End call at binaba. Natulala si Isabel sa phone na parang naputol ang hangin sa paligid. Sa loob ng kotse, biglang mas malamig ang aircon pero mas mainit ang kaba. Sa side entrance, naghihintay siya. Lumipas ang ilang minuto na parang oras. Tapos biglang bumukas ang pinto at lumabas si Nardo kasama si Gideon at 2 security. Si Nardo, kahit nakaayos pa rin, halatang mas maputla. Pero ang pinakamalakas na tumama kay Isabel ay ang mga mata nito. Mas malinaw ang takot kaysa sa kanina. Pagbukas niya ng pinto sa likod, sumakay si Nardo ng dahan-dahan. Si Gideon, yumuko at bumulong dito pero hindi rinig ni Isabel. Si Marla, sumakay sa harap ulit, hawak ang phone na parang sandata. "Drive," sabi ni Marla. "To the mansion, now." Sumunod si Isabel. Umandar sila palabas. Sa rearview mirror, nakita niyang pinipikit ni Nardo ang mata pero hindi para magpahinga, kundi para pigilan ng sakit o ang emosyon. At sa isang mahinang sandali, narinig ulit ni Isabel ang boses niya, halos basag. "Isabel, if I lose, don't let them take everything." Hindi na siya nakapagsalita. Hindi dahil wala siyang gustong sabihin, kundi dahil biglang lumalim ang ibig sabihin ng trabaho niya. Hindi lang siya driver. Sa mga salitang iyon, ginawa siyang saksi ng isang taong sanay maging pader ng iba. At habang kumakain muli ng kalsada ang mga gulong ng kotse, naramdaman ni Isabel ang bigat ng mundo na unti-unting lumilipat sa balikat niya. Hindi pa ito ang pinakamalaking bagyo, pero ito na ang simula ng pagsubok na hindi niya pwedeng talikuran. At habang kumakain muli ng kalsada ang mga gulong ng kotse, naramdaman ni Isabel ang bigat ng mundo na unti-unting lumilipat sa balikat niya. Hindi pa ito ang pinakamalaking bagyo, pero ito na ang simula ng pagsubok na hindi niya pwedeng talikuran. Tahimik ang loob ng sasakyan, pero hindi katahimikang payapa. Ito yung katahimikang may nagbabantang sumabog. Si Marla Kingsley sa harap, abala sa phone, nagtatype ng mabilis na parang may hinahabol na apoy. Sa likod, si Leonardo Nardo, nakapikit, pero hindi para magpahinga, kundi para pigilan ng sakit o ang emosyon. Arceo ay nakasandal, nakapikit, pero ang dibdib nito ay halatang hindi pantay ang hinga. Parang may kinakalaban sa loob, sakit man o takot. Si Isabel naman, nakatutok sa daan, pero ang tenga niya bukas sa bawat buntong hininga ni Nardo at bawat salitang lumalabas kay Marla. "Tell them I'm not answering any calls," sabi ni Marla sa kausap. "If they ask, he's resting. He's fine. He's always fine." Napasinghap si Isabel sa loob-loob niya. Fine, laging fine, parang pwedeng i-PR ang katawan ng tao. Nasa may flyover sila nang biglang nagsalita si Nardo, mahina pero may bigat. "Marla, stop." Napalingon si Marla, parang nagulat na may boses pa si Nardo. "Sir? Stop using that word." Bahagyang humigpit ang panga ni Nardo. "Fine." Saglit natigilan si Marla tapos ngumiti ng pilit, yung ngiting pang kamera kahit walang kamera. "Okay sir, I'll handle it." Pero pagharap niya ulit sa phone, bumulong pa rin. "Keep it clean, no leaks." Si Isabel, hindi na nagtanong. Alam niyang kahit magtanong siya, wala ring sasagot ng tapat. Pero may isang bagay na hindi niya kayang baliwalain, ang kondisyon ni Nardo. Sa bawat minuto, mas lumalalim ang pamumutla nito. Yung kamay na kaninang nanginginig, ngayon ay nakahawak sa gilid ng upuan na parang doon lang siya kumakapit para hindi tuluyang bumigay. "Sir," maingat na tawag ni Isabel, pinili ang timing nung medyo lumuwag ang kalsada. "Gusto niyo po bang dumiretso tayo sa klinik? Kahit saglit lang po." "Hindi." Mahina pero matigas ang sagot ni Nardo, "Mansion." Napatingin si Isabel sa rearview mirror. "Opo sir." Pero ang totoo, hindi siya mapalagay, kaya ginawa niya ang tan control na meron siya. Mas maingat siyang nagmaneho. Hindi niya binigla ang preno, hindi niya piniga ang gas. Iwas sa lubak, iwas sa abrupt na liko.
para siyang may dalang basong puno hanggang labi, isang maling galaw, tapon lahat. Pagdating nila sa mansion, mabilis masinalubong sila ng security at staff. Bumukas agad ang gate na parang may nakahandang script. Sa porch, nandun si Tessa Lim, nakapamewang at may kasunod na 2 kasambahay na may dalang tray at tuwalya. Pagbaba ni Nardo, halos hindi ito napansin ng iba, pero nakita ni Isabel ang bahagyang pag-angat ng balikat nito na parang sumasakit ang dibdib. Dali-dali siyang lumapit, handang saluhin kung sakali, pero bago pa siya makalapit ng todo, sumingit si Marla. "Sir, you need to rest. We'll keep everything locked down," mabilis na sabi ni Marla, sabay hawak sa braso ni Nardo na parang inaangkin niya ang karapatang humawak. Tumingin si Nardo kay Marla, malamig ang tingin. "Don't touch me like that." Napatigil si Marla, napahiya sa harap ng staff. "I'm just helping, sir." "Help," ulit ni Nardo, halos paos, tapos huminga ng malalim. "Is not control." Hindi sumagot si Marla. Sa halip, lumingon siya kay Tessa. "Prepare his room. No visitors, no calls unless from me." Tumanggo si Tessa, pero halatang hindi gusto na inuutusan siya ng PR head. "Yes, Ma'am Marla." Sa gilid, luwapit si Pami Rojas kay Isabel, bulong na bulong. "Grabe, parang ang bigat ng hangin dito. Anong nangyari sa office?" Hindi sumagot si Isabel, umiling lang siya. "Basta, mag-ingat ka rin sa sinasabi mo." Nagtaas ng kilay si Pami pero tumanggo. "Sige, may tsaa ka mamaya. Kailangan natin, pramos." Sa loob ng mansion, umakyat si Nardo sa hagdan, mabagal pero pilit. Sa bawat hakbang, parang may hinihila siyang bakal sa dibdib. Sa likod si Isabel, hindi bilang tagasunod lang, kundi parang bantay na handang sumalo. Sa unahan si Tessa, binubuksan ng pinto ng master wing. Pagpasok sa kwarto, bumungad ang malawak na kama, malamig na ilaw, amoy ng mamahaling kulon at bagong laba. Ito ang tipo ng kwarto na parang hindi pwedeng magkasakit ang tao, parang bawal ang kahinaan dito. Pero ngayon, kitang-kita ni Isabel na kahit gaano pa kaganda ang kwarto, tao pa rin si Nardo. "Water," utos ni Tessa sa isa sa staff. "Wait," biglang sabi ni Nardo, tapos tumingin kay Isabel. "You." Lumapit si Isabel. "Opo, sir." Saglit na tumingin si Nardo sa paligid. Nandun si Marla, si Tessa at 2 staff. Parang ayaw niyang magsalita na may ibang nakakarinig. Kaya sinabi niya ang parang simpleng bagay, pero sa tono niya parang may nakatagong ibig sabihin. "Stay nearby." Tumango si Isabel. "Obo." Sumingit si Marla, halatang hindi gusto. "Sir, she's staff. You need privacy." Tumingin si Nardo kay Marla, mas matalin na yun. "She's the only one who drives like she cares if I live." Napatameme si Marla. Si Tessa, bahagyang napatingin kay Isabel. Parang may pagbabago sa tingin. Hindi pa respeto pero hindi na rin puro paghuhusga. Dumating si Dr. Monteverde makalipas ang ilang minuto. Parang nakasabay niya ang tawag na nauna niyang ginawa kay Isabel. Pagpasok niya, dala ang maliit na medical bag. Diretso agad sa pag-check kay Nardo. Pulse, pressure, flashlight sa mata. Hindi siya nagsayang ng salita pero ramdam mo na hindi lang simpleng check-up ito. "Sir, you need to calm down," sabi ni Monteverde. Mababa ang boses pero may otoridad. "Don't tell me what I need," sagot ni Nardo pero halatang pagod. Lumapit si Monteverde kay Marla. "No stressors, no updates, no board talk." Tumango si Marla pero halatang inis. "Doctor, we can't pause the world. The company is not a heart," putol ni Monteverde. "The company can wait. The body doesn't." Sa sulok, nakatayo si Isabel. Pinipigilan niyang makialam pero nakaalerto ang bawat ugat. Napansin niya kung paanong mabilis na sumulyap si Monteverde kay Isabel. Parang sinasabing, "Huwag kang makisali." Pero hindi na siya simpleng wag. Nasa harap niya mismo ang taong dapat niyang ihatid ng buhay araw-araw. Pagkatapos ng check, lumapit si Monteverde kay Isabel sa hallway. Malayo-layo sa kwarto para hindi marinig ng iba.
Miss Villamor, mahinang tawag ni Monteverde. You're doing too much. Napakunot noo si Isabel. Doc, ginagawa ko lang po yung kaya ko. Halatang hindi okay si Sir. Your concern is noted, sagot ni Monteverde. Halatang maingat sa salita. But you need to remember the boundaries. Doc, mas lumakas ng kaunti ang boses ni Isabel, pero pinigilan niyang maging emosyonal. Kung may mangyari po sa kanya, ako po yung nasa kotse. Ako po yung kasama. Hindi ko po kayang magpanggap na normal lang. Saglit na tumahimik si Monteverde. Tapos, ngumiti ng napakaliit. Hindi friendly kundi parang pagod. You're brave. That can be a problem here. Bakit po? Tanong ni Isabel. Halos pabulong. Hindi sumagot si Monteverde. Sa halip, tumingin siya sa dulo ng hallway. Nandoon si Attorney Gideon Salazar. Nakatayo sa may glass door. Hawak pa rin ng folder. Parang naghihintay ng pagkakataon. Just stay close, mahinang sabi ni Monteverde kay Isabel. And keep notes, but keep them safe. Nanlamig si Isabel. Doc, ano pong ibig niyong sabihin? Nothing. And that's the point. Pag-alis ni Monteverde, lumapit si Gideon kay Isabel. Ang ngiti niya formal at manipis. Miss Villamor, your job is to drive, not to observe. Nakatayo si Isabel. Hindi umatras, pero hindi rin lumaban. Opo, attorney. Driver po ako. Good, sagot ni Gideon. Tapos bahagyang yumuko, mas mababa ang boses. Then drive him tomorrow exactly as scheduled. No detours, no surprises. Understood? Understood, sagot ni Isabel. Pero sa loob niya, may pumipintig na tanong. Bakit parang mas mahalaga ang schedule kaysa sa kalusugan ng tao? Nang makabalik siya sa staff area para kunin ang gamit niya, nandun si Pami, may dalang tubig at biskwit. Uy, bulong ni Pami. Nag-away si Ma'am Marla at si Ma'am Tessa. Ang sabi ni Ma'am Tessa, dito sa bahay na to, hindi PR ang boss. Hindi na pangiti si Isabel. Pami, please, huwag ka munang magsalita ng ganyan. Baka marinig. Alam ko, sagot niya. Saka biglang bumaba ang boses. Pero Isabel, nakita ko si Sir kanina. Ang putla. Parang may tinatago sila sa atin. Napapikit si Isabel saglit. Hindi ko alam, Pami. Pero alam niya. Kahit hindi buo, alam niya na may mas malaking laro sa paligid ni Nardo. At siya, kahit driver lang, nasingit na sa gitna. Pagkatapos ng duty, habang napalabas siya sa mansyon para umuwi, tumunog ang personal phone niya. Pagtingin niya sa screen, bumungad ang pangalang, Miranda. Sinagot niya agad, Ma, anak. Mahina ang boses ng nanay niya. Si tatay mo, nahilo kanina. Nag-aalala ako. Napahigpit ang hawak ni Isabel sa phone. Ma, kumusta? Nandyan ba siya? Oo, pero... Anak, may tumawag na naman. Billing. Sabi nila kung hindi tayo makakabayad. Ma, putol ni Isabel. Pinigilan ng sariling boses na manginig. Ako na. Magpapadala ako mamaya. Kahit maliit muna. Anak, humikbi si Miranda. Nahihiya ako sa'yo. Sa gitna ng malawak na mansion driveway, sa ilalim ng ilaw na parang laging maliwanag, biglang naramdaman ni Isabel ang bigat ng dalawang mundo na sabay niyang karga. Ang mundo ng bahay niya na puno ng resibo at ang mundo ng boss niya na puno ng lihim. Ma, mahinang sabi ni Isabel, mas matatag ang tono kaysa sa nararamdaman niya. Hindi ako nahihiya. Pagod lang, pero kaya pa. Pagbaba niya ng tawag, napatingin siya pabalik sa malaking bahay. Sa itaas, sa isang bintana, may aninong gumalaw. Hindi niya alam kung si Nardo ba iyon o staff. Pero sa isip niya, bumalik ang bulong ni Nardo sa kotse. Don't let them take everything. Hindi niya alam kung anong everything. Kumpanya, pangalan, buhay, o lahat ng iyon. Ang alam lang niya, mula sa araw na ito, hindi na niya kayang magbulag-bulagan. Kaya pagdating niya sa gate, dumukot siya ng ballpen at sa notepad, nagsulat siya ng mas malinaw na pangako sa sarili. Kung may mali, hindi ako tatahimik, kahit driver lang ako. Tinupi ni Isabel ang notepad at isiniksik sa pinakaloob ng bag niya, hindi basta sa side pocket na madaling dukutin, kung hindi sa ilalim ng mga resibo, power bank at maliit na pouch ng first aid. Parang tinatago niya ang isang bagay na hindi dapat makita ng sinuman. Kasi sa mundong kinasabikan ng katahimikan, ang pagkakaroon ng ebidensya ay parang hawak ng pusporo sa tabi ng gasolina. Pag uwi niya, halos hindi na niya ramdam ang mga paa niya sa pagod.
Pero pagpasok pa lang niya sa bahay, sinalubong siya ng amoy ng gamot at mainit na sabaw. Yung sabaw na parang pilit pinapainit ang loob kahit malamig ang buhay. "Nak, andito ka na," salubong ni Miranda. Pilit ang ngiti. "Kumain ka muna, may lugaw ako." Sa sulok, nakaupo si Rico, nakatapat sa maliit na electric fan. Nakaayos ang brace niya pero halatang sumasakit pa rin. Hindi na siya umuubo ngayon pero mas matahimik siya kaysa dati. Yung katahimikang may halong hiya. "Ma, saglit lang," sabi ni Isabel. Ibinaba ang bag. Dumukot siya ng maliit na envelope na may ilang libo. Hindi sapat sa lahat pero may ipapahinga man lang. "Ito po muna." Pambayod doon sa tumawag. Nanlaki ang mata ni Miranda. "Anak, saan mo nakuha?" "Ma," pigil ni Isabel. Hindi galit pero matatag. "Huwag na po nating pag-usapan. Basta bayad muna tayo kahit paano." Tumayo si Rico, dahan-dahan. "Isabel, huwag mong uubusin yung sayo. May maibibenta ako. Yung lumang motor." "Wala na po tayong motor, tay," sagot ni Isabel. Hindi siya tumitingin para hindi niya makita ang sakit sa mukha ng tatay niya. "Ah, oo nga, tahimik." Yung klasing tahimik na mas masakit kaysa sigawan. Lumapit si Isabel at hinawakan ang braso ng tatay niya. Marahan, "Tay, hindi po kayo pabigat. Kailangan lang nating magtiis." Napapikit si Rico, tapos tumanggo. "Mag-ingat ka sa trabaho, anak. Lalo na kung may mga taong..." "Alam ko po. Alam ko." Kinagabihan, habang natutulog na ang nanay niya at nakahiga na si Rico, sakalang binuksan ni Isabel ang phone niya. May notification siya. 3 missed calls mula sa unknown number at isang text na walang pangalan. "Huwag kang makikialam. Alalahanin mo kung bakit ka nandyan." Nanlamig ang palad niya. Hindi niya alam kung sino pero may hinala siya. O mas tama, marami siyang hinala. Sa mundong iyon, hindi nauubusan ng taong kayang magpadala ng ganitong mensahe para patahimikin ka. Hindi siya sumagot. Sa halip, kinuha niya ang notepad at isinulat ang oras at nilalaman ng text. Tapos, gumawa siya ng isa pang hakbang. Kumuha siya ng lumang phone na hindi na niya gamit. Yung keypad phone na parang laruan na lang ngayon. At doon niya itinago ang SIM na pangalawa. Doon niya itinago ang mga larawan ng notes at mga timestamps. Kung sakaling mawala ang isa, may backup siya. Kinabukasan, bago pa pumutok ang araw, nasa Arceo Mansion na siya. Tahimik ang paligid, pero ramdam mo ang tensyon sa hangin. Parang lahat ng tao naglalakad na may daladalang kaba. Sa staff entrance, sinalubong siya ni Pami Rojas, hawak ng walis at dustpan pero halatang hindi sa paglilinis nakatutok ang isip niya. "Isabel," Bulong ni Pami, "Hindi ako nakatulog kagabi." "Bakit?" tanong ni Isabel habang inaayos ang ID strap niya. "May dumating na mga tao sa gabi. Yung hindi staff, nakasuit. Tapos si Attorney Gideon, nandito hanggang madaling araw. Parang may pinapapiyamahan, pero hindi ko narinig." Saglit na napahinto si Isabel. "Sigurado ka?" Tumanggo si Pami. Tapos si Ma'am Marla, ang daming tawag, paulit-ulit. "No leaks, no leaks." Anong leak ba yun, Isabel? Tubo? Bubong? Pilit siyang natawa, pero nanginginig ang bibig niya. "Pami," maingat na sabi ni Isabel, "huwag mo na ring ikalat kahit sa ibang kasambahay. Delikado." "Alam ko," sagot ni Pami, sabay yuko. "Pero natatakot ako kasi feeling ko kapag may nangyari kay Sir, tayo yung madadali." Hindi sumagot si Isabel kasi yun din ang takot niya. Sa may hallway ng master wing, nasalubong niya si Tessa Lim. Mas maaga ito kaysa dati at mas matalim ang tingin. "Miss Villamor," tawag ni Tessa, formal pero malamig. "May instruction si Ma'am Marla. You will not enter the master wing unless summoned. Understood?" Umangat ang kilay ni Isabel. "Ma'am Tessa, si Sir po ang nagsabi kahapon na stay nearby ako." "Si Ma'am Marla ang nag-uutos na yun," sagot ni Tessa. Pero sa tono niya, halatang hindi rin siya komportable. Ganyan ang sabi. Huminga si Isabel ng malalim. "Ma'am, hindi po ako papasok kung hindi kailangan. Pero kung sakaling ano?" Singit ni Tessa.
Pinili ni Isabel ang salita. Kung sakaling humina po si Sir, ako po ang unang makakapansin sa kanya sa biyahe. Hindi po ito pagiging pakialamera. Trabaho. Saglit na tumahimik si Tessa. Para itong taong sanay mag-utos, pero ngayon may parte sa kanya na parang nakikita ang totoo. Sa dulo, tumanggo ito ng maliit. Fine. Stay in the corridor, but keep quiet. Salamat po. Bumaba si Isabel sa parking level. Nando ng black sedan, malinis na malinis, parang walang karapatang madumihan. Habang chinecheck niya ang gulong at brake lights, may tumawag sa company phone niya. Pagtingin niya, isang pangalan ang lumabas. Hindi niya inaasahan. Clarice Bayot. Sumikip ang dibdib niya. Sinagot niya agad. Hello po, Miss Clarice. Isabel? Lambot ang boses, parang walang nangyayari sa mundo. Kumusta ka? Long time. Okay lang po, sagot ni Isabel, pero maingat. Good. Parang ngumiti sa kabilang linya. I heard you're doing well. Mr. Arceo trusts you. Hindi sumagot si Isabel. Hinintay niya ang susunod na sasabihin. Isabel, bumaba ang boses ni Clarice. Alam mo namang nature ng opportunity na ibinigay sa'yo. Discretion. Loyalty. Alam ko po, sagot ni Isabel. Mas matigas ang tono ngayon. May mga bagay kasi na mas mabuting hindi mo na pinapansin. Para sa'yo, para sa pamilya mo. Saglit na napapikit si Isabel. Naalala niya ang envelope, ang resibo, ang brace ng tatay niya. Miss Clarice, may nangyayari po ba kay Sir? Wala. Mabilis ang sagot. Masyadong mabilis. He's just under pressure. Board vote, audit, media noise, you know how it is. Hindi umayon ng sikmura ni Isabel sa wala. Pero kahapon po, Isabel, putol ni Clarice, mas malamig. You're valuable because you don't complicate things. Okay? Napahigpit ang hawak ni Isabel sa phone. Okay po. Good girl. Tapos, binaba. Naiwan si Isabel sa parking, nakatitig sa black sedan na parang biglang naging mas mabigat. Hindi lang pala si Gideon at Marla ang pader, pati ang foundation na tumulong sa kanya, may tali rin. Bandang 9:00, bumaba si Nardo. Wala si Ma'am Marla ngayon sa tabi niya. Si Gideon ang kasama at si Dr. Monteverde na nakasunod ng bahagya. Si Nardo nakasuit ulit, pero mas halata ngayon ang pagpayat at pamumutla. Parang ang katawan niya nababawasan ng kulay araw-araw. Paglapit ni Nardo sa kotse, tumingin ito kay Isabel. May pagod sa mata pero may kung anong pahiwatig. Parang sinasabing, alam ko na may pressure ka sa'yo. Attorney Gideon says we're going straight. Biglang sabi ni Nardo, boses na pilit matatag. Yes sir, sagot ni Isabel. Sumakay si Gideon sa passenger seat sa harap, imbis na si Marla. Umayos ito ng upo, hawak ang folder na parang hindi mabitawan. Miss Villamor, sabi ni Gideon, hindi malang tumitingin. We're on a strict schedule. Opo, sagot ni Isabel. Ngunit nakatingin siya sa rearview mirror. Nardo's jaw was tight. May bahagyang panginginig sa labi. Hindi ito simpleng stress. Umandar sila. Sa kalsada, makulimlim ang langit. Parang nakikiramdam sa tensyon sa loob ng sasakyan. Sa ilang minuto, tahimik. Si Gideon nagbabasa ng documents. Si Nardo nakapikit. Si Isabel nagmamaneho na parang may hawak na buhay dahil literally iyon. Pagdaan nila sa isang intersection, biglang umunat si Nardo. Parang may kumurot sa dibdib. Hawak niya ang armrest, humigpit ang kapit. Napangsin agad ni Isabel. Sir, okay lang po ba? Keep driving. Mabilis na singit ni Gideon. Mas malakas ang boses. No distractions. Pero si Nardo huminga ng malalim at biglang nagsalita. Mahina, pero sapat para marinig ni Isabel. Isabel, aniya? If I tell you something, will you keep it safe? Namlamig si Isabel. Opo, sir. Sa harap, biglang tumigil si Gideon sa pagbabasa. Hindi siya lumingon, pero ramdam mong nakikinig. Nardo continued, voice barely above a whisper. There are papers.
They want signed. If I'm not... Hindi niya natapos. Parang nabilawkan sa sarili niyang takot. If I'm not, don't let them rush it. Sumingit si Gideon, pilit na magaan ang tono pero may talim. Sir, you're exhausted. Let's focus on the meeting. Dumilat si Nardo at tumingin kay Gideon. I'm not senile, Gideon. Napatigil ang abogado. Saglit lang, pero kitang-kita ni Isabel ang pagbabago sa hangin. Parang nagkaprangkahan kahit nasa loob lang ng sasakyan. Sa harap, biglang tumigil si Gideon sa pagbabasa. Hindi siya lumingon, pero ramdam mong nakikinig. Nardo continued, voice barely above a whisper. Don't let them decide for me. Ulit niya, hindi na kasimhina ng kahapon, mas malinaw na ngayon. Not when I'm weak. Walang sagot si Isabel, pero tumanggo siya. At sa pagtanggo niyang iyon, alam niyang mas lalo siyang napapasok sa gitna ng isang laban na hindi niya ginusto, pero hindi na niya kayang iwasan. Habang patuloy ang biyahe, sumikip ang dibdib ni Isabel hindi lang dahil sa kondisyon ni Nardo, kundi dahil sa bigat ng sarili niyang buhay, ang pamilya niya sa bahay, ang text na banta, ang tawag ni Clarice, at ang taong nasa likod niya na unti-unting nauubusan ng lakas. At sa dulo ng kalsadang iyon, naramdaman niyang papalapit na sila sa punto na hindi na sapat ang maingat na pagmamaneho. Punto na kakailanganin niyang pumili kung magiging tahimik ba siya tulad ng gusto ng lahat o magiging pader siya para sa isang taong sanay maging pader ng iba. Habang patuloy ang biyahe, sumikip ang dibdib ni Isabel, hindi lang dahil sa kondisyon ni Nardo, kundi dahil sa bigat ng sarili niyang buhay, pamilya niya sa bahay, ang text na banta, ang tawag ni Clarice at ang taong nasa likod niya na unti-unting nauubusan ng lakas. Hindi niya alam kung ilang minuto silang nagmaneho na parang nakalutang sa pagitan ng dalawang mundo. Ang mundong nasa labas na normal ang traffic at ang mundong nasa loob ng sasakyan na parang bawat hinga ay may katumbas na panganib. Sa passenger seat, si Attorney Gideon Salazar ay nananatiling tuwid ang likod, hawak ang folder. Tila ba ang kopel ang tunay na pulso ng araw na ito. Sa likod, si Leonardo Nardo Arceo ay nakapikit ulit, pero hindi na tulad ng dati na calm ang itsura. Ngayon, parang may hinahabol siyang hangin. Pagdating nila sa opisina, hindi sila dumaan sa lobby. Sa halip, diretso sila sa basement entrance, isang pinto na may security keycard at dalawang gwardya na parang nakaabang na. Morning, Miss Isabel. Bati ni Guard Rolly Vargas, pero hindi na siya palangiti ngayon. Halatang may narinig siyang kung ano. Ma'am Marla called. Sabi niya, tight ang protocol today. Tumanggo si Isabel. Po, Kuya Rolly. Si Sir po medyo... Okay lang, putol ni Gideon, hindi tumitingin. No unnecessary talk. Napasinghap si Isabel sa loob-loob niya. Unnecessary. Kahit pagtatanong kung okay lang ang tao, unnecessary na sa kanila. Pagbukas ng elevator, sinalubong sila ng matinding lamig at ilaw sa executive floor. Nandoon si Rona Paredes, hawak ang clipboard, pero ngayon mas halata ang stress. Naninginig ang dulo ng ballpen niya at ang mga mata ay mabilis maghanap, parang may nawawala. Mabilis na sabi ni Rona, "The audit team is asking for the signed access and the conference room..." Later, putol ni Gideon, "Mr. Arceo needs to sit down." "Sir," mahina ang tawag ni Rona kay Nardo. Halatang nag-aalala pero hindi alam paano ipapakita. "Good morning po." Tumanggo si Nardo, pilit na tuwid ang tindig. Sa isang saglit, napansin ni Isabel ang pag-igkas ng balikat niya. Parang may kumirot. Agad na patingin si Isabel kay Rona. Gusto niyang ipahiwatig na may mali. Pero bago pa siya makakilos, dumaan si Marla Kingsley mula sa kabilang hallway. Mabilis maglakad, hawak ang phone, parang sundalong may dalang utos. "Sir," tawag ni Marla, sabay lapit. "We're holding the media, no statements, but the board is restless." Napatigil si Nardo. Tumingin siya kay Marla, malamig at pagod. "I'm not a headline." Marla's smile tightened. "Of course, sir. You're the company." "Company," ulit ni Nardo, halos pabulong. "I'm a person."
Hindi sumagot si Marla. Sa halip, lumingon siya kay Isabel na parang may paalala. "Driver, stay out of earshot." Gusto sanang sumagot ni Isabel na hindi siya driver lang kapag buhay ang nakataya, pero pinigilan niya ang sarili. Hindi ito lugar para magpakatapang ng walang plano. Kaya umatras siya ng isang hakbang pero hindi siya umalis. Nanatili siyang malapit sa pinto ng maliit na executive lounge. Doon dinala si Nardo. Isang lounge na may leather couch, coffee table at glass wall na nakaharap sa skyline. Tanuin ng lungsod na parang kayang bilhin. Pero sa loob, ang hangin ay parang nakadagan sa dibdib. "Ate," mahina ang sabi ni Nardo habang umuupo. "Tell them to wait." "Sir, the schedule." Simula ni Gideon. "Wait." Ulit ni Nardo, mas matigas. "Or I walk out." Saglit na natigilan si Gideon. Tumingin ito kay Marla na parang humihingi ng backup. Pero si Marla, ngumiti lang at tumango, parang nag-a-adjust ng script. "Okay," sabi ni Gideon, pilit na kalmado. 5 minutes. Lumabas si Gideon at Marla. Iniwan si Nardo sa lounge at si Isabel na nakatayo sa gilid, tahimik pero alerto. "Isabel," tawag ni Nardo, mahina. Lumapit si Isabel. "Opo, sir." Saglit na naghanap ng salita si Nardo, tapos umiling na parang napapagod. "May tubig ka?" "Opo." Dumukot si Isabel ng bottled water mula sa bag na lagi niyang dala. Binuksan niya ito, saka iniabot. Uminom si Nardo ng maliit lang, tapos biglang napahinto. Huminga siya ng malalim, parang may bumara sa lalamunan. Bahagyang nanginig ang kamay na may hawak sa bote. "Sir," maingat na sabi ni Isabel, "gusto niyo po bang tawagin ko si Doc?" Tumingin si Nardo sa glass wall, hindi sa kanya. "If you call him, he calls them." "Sinong them po?" tanong ni Isabel, pabulong dahil kahit sila lang parang may dingding na may tenga. Si Nardo hindi sumagot agad, parang tinimbang niya kung dapat ba niyang ipagkatiwala. Sa huli, bumaling siya kay Isabel. "May mga taong nagmamadali." "Para saan po?" talong ni Isabel. "Para sa kapalit," sagot ni Nardo, napaliit ang ngiti pero walang saya. Kapag mahina ang tao, mas mabilis ipapirma. Nalaki ang ula ni Isabel. "Sir, hindi po ba kayo pwedeng tumanggi?" Hindi sila humihingi ng oo, sagot ni Nardo sabay hawak sa sentido. Ginagawa nilang routine, ginagawa nilang normal. Bumalik sa isip ni Isabel ang mensahe na natanggap niya. "Huwag kang makikialam." Biglang nagdugtong-dugtong ang mga piraso. Kaya pala may dumating sa manson sa gabi. Kaya pala si Gideon laging may folder. Kaya pala si Clarice tumawag para paalalahanan siya ng loyalty. "Sir," maingat na sabi ni Isabel, "anong gusto niyo pong gawin ko?" Tumitig si Nardo sa kanya. Mas malinaw ngayon ang takot. "Wala pa. Hindi pa. Pero kung may mangyari, ayokong maubos ng hindi ko alam." Hindi na nakapagsalita si Isabel. Sa loob niya may dalawang boses. Isa ang boses ng tatay niya na sinasabing, "Driver ka lang." At isa ang boses ng konsensya niya na sinasabing, "Tao yan at ikaw ang nasa tabi." Biglang bumukas ang pinto. Dumaan si Rona Paredes, halatang nag-aalangan. "Sir, sorry po. May naghihintay sa conference room. And," napatingin siya kay Isabel, parang nangihingi ng tulong sa mata. "And the auditor arrived." Napatigil si Nardo. "Auditor?" Tumango si Rona. "Yes sir, si Mr. Henry Tolentino. And he looks serious." Napansin ni Isabel ang micro-expression ni Nardo, yung bahagyang pagkurap, yung paghigpit ng labi. Parang may iniisip siyang mas malalim kaysa sa audit. "Let him in," sabi ni Nardo, mahina pero malinaw. Lumabas si Rona, bumalik ilang segundo na kasama ang isang lalaking may simple lang na suit, walang yabang, pero matalas ang mga mata. Si Henry Tolentino. Hawak niya ang isang folder na mas manipis kaysa kay Gideon, pero ang bigat ng presensya niya ay parang mas mabigat. "Mr. Arceo," bati ni Henry, mahinahon. "Thank you for seeing me." 5 minutes, sagot ni Nardo, pero walang pangaalis. Parang gusto niyang marinig. Upo si Henry sa tapat,
Binuksan ang folder. "Sir, I'm not here to accuse. I'm here to inform." Sa gilid, tumayo si Isabel, pero hindi siya lumayo. Sa loob ng utak niya tumatak ang utos ni Marla, "Stay out of earshot." Pero paano siya lalayo kung mukhang bawat salita dito ay may koneksyon sa buhay ni Nardo? "May unusual approvals," sabi ni Henry, maingat ang tono. "May access logs na binubuksan kahat gabi at may documents na minamadali. Sir, I advise you to personally review what you sign in the next." Napahinto si Henry nang biglang umungol si Nardo. Hindi malakas, pero parang may kumurot sa loob niya. Napahawak siya sa dibdib, bahagya, mabilis, parang ayaw niyang makita. "Sir!" Bulalas si Isabel, hindi na napigilan. Tumingin si Henry kay Isabel, saka kay Nardo. "Are you all right, sir?" Huminga si Nardo ng malalim, pilit na kumalma. "Continue." Si Henry nag-alangan. "Sir, with respect, health first." "Continue," ulit ni Nardo, mas matigas, pero paos. Bago pa makapagsalita si Henry ulit, bumukas ang pintuan. Pumasok sina Marla at Gideon, sabay, parang naka-timing. "Sir," nabilis na sabi ni Gideon, "the board is ready and we need..." Napatingin siya kay Henry. "This meeting is not on schedule." Henry's expression stayed neutral. "I was requested by the Internal Audit Office." "Not now," putol ni Gideon, matalimla. Napatayo si Marla at gumiti kay Henry na parang PR greeting. "Mr. Tolentino, we'll schedule a proper time. Sir has commitments." Tumingin si Henry kay Nardo. "Sir, I just want to make sure you are aware." Sumandal si Nardo, bahagyang hinihingal, pero tumanggo. "I am." Nagkatitigan sila. Isang taong nagbabantay ng numbers at isang taong nagbabantay ng kapangyarihan. Pareho nilang alam na may mali sa paligid, pero magkaiba ang panganib na kinakaharap. Paglabas ni Henry, naiwan si Nardo sa pagitan ni Marla at Gideon, parang hawak sa magkabilang braso ng sistema. Si Isabel, nakatayo pa rin sa gilid, pero ngayon, mas malinaw sa kanya. Hindi lang sakit ang kalaban. May mga taong naghihintay na humina siya para mas madaling itulak ang papel. "Sir," sabi ni Marla, mas malambing ngayon, "we'll keep this clean. Just go through the meeting, then rest." "Rest," ulit ni Nardo. Halos tumawa pero walang tunog. "I've been resting in other people's plans." Nagkislapan ng mata ni Gideon. "Sir, please." Tumayo si Nardo, mabagal. Si Isabel otomatikong lumapit, handang sumalo. Napansin ni Gideon at sumingangot pero walang sinabi. Marla sumulyap kay Isabel na parang nagbabahala sa ngiti. Habang naglalakad sila papunta sa boardroom, dumaan sila sa glass corridor. Sa labas, kita ang lungsod, mga sasakyan, mga taong nagmamadali, mga ordinaryong buhay na hindi alam ang laban sa loob ng building na ito. Si Isabel, biglang naalala ang nanay niyang umiiyak kagabi, ang tatay niya na pilit tumatayo at ang mga resibo sa envelope. Sa isang saglit, inisip niya, kung mawawala siya sa trabahong ito, babagsak ang bahay nila. Pero kung tatahimik siya, baka may mamatay sa harap niya, hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa tao. Bago pumasok si Nardo sa boardroom, lingon siya kay Isabel. Isang mabilis, tahimik na titig, pero puno ng pakiusap. "Stay," sabi niya, halos bulong. Tumanggo si Isabel. "Opo, sir." Pumasok si Nardo, sumunod sina Marla at Gideon. Nagsara ang pintuan. Naiwan si Isabel sa hallway na malamig ang ilaw at mabigat ang hangin. Sa loob ng bag niya, naramdaman niya ang notepad, parang maliit na bato na biglang naging sandata. At sa unang pagkakataon, hindi na lang siya natatakot. May halo na itong desisyon. Dumukot siya ng phone at sinave ang number ni Henry Tolentino sa caller list ng office directory na nakita niya sa display panel kanina, hindi para magreklamo, kundi para may matanungan sakaling lumala ang lahat. Pagkatapos, tumingin siya sa siradong pintuan ng boardroom at sa loob ng dibdib niya, bumalik ang boses ni Nardo, hindi na bulong ng kahapon,
kundi panawagan na unti-unting nagiging utos sa konsensya niya. Huwag mong hahayaan na sila ang magdesisyon para sa kanya habang mahina siya. At habang patuloy ang meeting sa loob, si Isabel ay nanatiling nakatayo, isang simpleng driver sa papel. Pero sa oras na ito, siya ang isang taong handang magsabi ng hindi kapag lahat ay nagsasabing routine lang.